Hey guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko, Usapang Business. So ngayong araw na to pag-uusapan natin yung dalawang bagay na madalas nating ginagawa kapag nag-aalaga tayo ng piglets. At syempre habang bagong panganak yung ating mga baboy, inahin, nandun lang yung mga piglets. Dalawang bagay na ginagawa natin is una, pagpuputol ng pusod, at ang ikalawa naman mga katropa is pagpuputol ng pangil. Ayan. So karaniwan ng mga katropa na ginagawa natin itong pagpuputol ng nakalaylay na parang nakakabit sa pusod ng ating mga alagang baboy. Actually ginagawa natin to, nag-iiwan lang tayo ng 1 to 1.5 inches. Ayan. Halos mga ganyan lang mga katropa yung iniiwan natin dun sa pusod ng baboy, mula sa pusod hanggang sa nakalaylay. So ibig sabihin nito, at least 1 to 1.5, enough na yan mga katropa para at least kapag gumaling ito, tuluyang matanggal itong nakalaylay nga sa pusod ng ating mga alagang baboy. So normally, kahit hindi naman talaga putulin ito, talagang kusang matatanggal at malalaglag ito. Kaya lang mga katropa, kaya natin to ginagawa upang maiwasan yung minsan pagdurugo at syempre yung pagkakaroon ng infeksyon na rin sa ating mga alagang baboy. Kasi alam naman natin, ito yung naging dahilan para makahinga yung baboy, makakain, makakuha ng mga nutrients sa inahing baboy habang sila ay nasa sinapupunan pa. Ibig sabihin, open ito, bukas ito. And kapag pinanganak ang isang piglets, alam naman natin na napakaraming dumi pa rin sa paligid. Ibig sabihin, kahit na tayong mga mag-aalaga ng baboy o nag-aalaga ng baboy, alam natin na nilinis natin yung mga kulungan ng baboy. Para bago manganak, sabi natin, kailangan malinis ito, nagdi-disinfect pa tayo. Ibig sabihin nito mga katropa, syempre yung baboy, dumudumi, ayan, tapos may mga kumakain, tapos minsan may mga tubig-tubig pa. So kaya hindi natin maiwasan na hindi magkaroon ng at least sabi na natin magkaroon ng contamination hindi naman ganoon kalala, pero at least ito ay isang precautionary measure para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit ng ating mga alagang piglets. Imagine mga katropa, kung meron kang piglets tapos mamamatay lang dahil hindi sanitary yung area mo, sayang naman. Alalahanin natin na sa panahon ngayon medyo mahal ang presyuhan ng mga piglets. Ito mga katropa ay maabot na ng mga 4,500 hanggang 5,500 pa nga. Minsan yung iba 6,000 o 7,000 pa sa ibang lugar. And sa panahon ngayon na ang presyo ng mga piglets ay masyadong mataas, talagang kailangan natin ng doble at pag-iingat. Kasi nga, ginto ang baboy ngayong mga panahon na to, lalong-lalo na yung piglets. Kaya naman mga katropa, ibig sabihin nito, dapat tayong masanay at matuto ano ba yung mga precautionary measure na pwede natin gawin. Pwede naman na hindi rin natin ito putulin kasi in a matter of 2 to 3 days time ay bigla na rin din naman tong malalaglag at matatanggal. And sa ganyang sistema, natural process yung nangyayari. Pero sa atin bilang isang magbababoy, and alam natin kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa baboy dahil ito ay resources na pinagkagastusan natin at nag-invest tayo, so mas makakabuti na dapat tayo na mismo sa ating mga baboyan ang nag-iingat dito, and tayo na mismo yung nagpuputol sa mga pusod ng baboy, and naglalagay tayo ng pang-sanitize and para hindi makapasok yung infection sa ating mga alagang baboy. Isa pa sa mga ginagawa natin na natural mga katropa is yung pagpuputol ng pangil. Yung sinasabi nila mga ngipin ng baboy. Actually hindi naman talaga mga ngipin ng baboy kundi yung mga pangil na nasa dulo, kasi natural sa baboy yung nagkakagatan kahit mga piglet sila mga katropa. Ay nalalahanin natin kapag hindi natin pinutol yan, maaaring kagatin yung mga buntot, and magiging magre-resulta yan sa pagkakaroon ng sugat ng mga piglets, ng ibang mga piglets. Ang mga baboy, likas na social animal yung mga yan mga katropa. Ibig sabihin lang nito, yung mga alaga nating baboy, kahit anong gawin natin, talagang maglalaro at maglalaro yan. Kasama na sa paglalaro nila yung pagdadambahan. And worst scenario, dahil mga piglets sila,
kakagatin nila yung buntot ng mga kapwa nila piglets. Kaya isa rin sa mga bagay, hindi lang pagpuputol ng pangil, kung pagpuputol rin mga katropa na itong buntot ng baboy. Para maiwasan ito, una, pwede naman na hindi putulin yung buntot ng baboy, pero mas maayos na naputulin ito. And ikalawa is, ang pinakamahalaga talagang gawin is pagputol ng pangil. Para kahit hindi mo putulin yung buntot, okay lang, pero mas advisable na putulin ito mga katropa. Sa pagpuputol ng pangil, yung mga nasa gilid-gilid ng mga ngipin na may nakauslin na parang mga pangil ng bambira, yun yung pinuputol natin mga katropa. Normally ginagawa yan natin sa mga first day, ayan, para at least hindi pa ganun katigas yung mga pangil o ngipin ng mga baboy. Pwede tayong gumamit ng mga tooth clipper o kahit yung mga sanitized plies, pwede na rin mga katropa, basta hindi siya kalawangin. Kasi baka mamaya ma-infection yung inyong mga alagang baboy. So napakadali lang nito mga katropa, para ka lang nagpuputol ng kuko, parang ganun lang, may marinig kang tunog, pak, 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 pak. Ibig sabihin, putol na kaagad yung mga pangil ng yung baboy. So eto, may iwasan natin yung pagkakaroon ng infection ng mga baboy kung sakaling maglaro sila at magkagatan at hindi nga masugat yung mga buntot ng ating mga alaga. Kasi sa mga maliliit na sugat, dyan pumapasok yung mga bakterya na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng infection, pagkakaroon ng lagnat, pagkakasakit ng ating mga alagang baboy. Kaya para maiwasan yan mga katropa, ngayon pa lang, habang kapapanganak pa lang ng inyong piglets, huwag kayong maawa. I mean, hindi naman huwag maawa, kundi huwag kayong mabahala na ay baka hindi pa kayanin. Mga katropa, mas makakabuti sa first day pa lang, gawin nyo na yan para at least hindi pa ganun katigas yung mga pangil ng inyong mga alagang baboy. So ito mga katropa, isa sa mga bagay na dapat nating gawin, dapat nating simulan at dapat nating i-implement sa ating baboyan. Simulan natin ang kalinisan, simulan natin yung good health sa pag-aalaga ng baboy sa ganitong simpleng pamamaraan para habang lumalaki, tumatagal ang pag-aalaga natin sa mga alagang baboy, natututo tayo. And isa na sa mga magiging best practice ninyo sa inyong babuyan is yung mga bagay na katulad nito. Dalawang pinaka-importanting bagay na dapat gawin sa piglets na alaga. Kung kayo ay may baboy na bagong panganak and kalalabas lang yung mga piglets mga katropa. So ibig sabihin nito, happy farming sa lahat kasi ngayon is 2026, sabi nila, hoping na maging mas maganda pa yung presyuhan ng baboy. Kung last year maganda ang presyuhan ng baboy, early this year medyo humina ng konti, pero patapos ng December, pero hoping tayo na magiging maganda pa, mas mayabong yung negosyo ng pagbababoyan this year. And maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan tungkol sa negosyo ng pagbababoyan. Piggery business in the Philippines mga katropa. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.